So syempre, pag napapadayo tayo sa isang lugar, tinitingnan natin kung ano ba yung isa sa mga kilala talagang putahe na ginagawa doon sa bibisitahin nating lugar. And yun nga, isa sa mga madalas na lumalabas doon sa pagre-research natin is yung dish nila na halang-halang. I had the opportunity na matikman din ito. Halang-halang manok Bisaya is a very well-known Bolano dish. As we all know, tuwing may inuman, pulutan, yan is a must yan. Talaga? Sisig or kinilaw, yan yung unang maisip talaga natin. And yung pinagkaiba niyan is we are using sangig. Sangig, lemon basil mismo. Dati, tumutubo lang yan sa mga backyards ng natin, bahay. Yan. Itong herb na ito, Chef, sinasabi mo... Parang nakalimutan na. Pero local ito? Local. Matagal na siya dito? Matagal na siya. Way back before, when I was a kid. Okay. We usually ask our tatay, together with my cousins na, Tay, ano pwede ulamin natin ngayon? And our tatay usually says, pagdakop mong manok diha para makakaon mong lami. So in Tagalog, it would say, manghuli kayo ng manok para makakaon kayo ng masarap. So after hearing those words, we rush ourselves in the backyards, rushing ourselves to catch one. Then yung Pero manok ninyo yan, ha? Yes. Hindi ng kapitbahay? Yung amin. Okay. Lilinawin ko lang, kapitbahay, wala po silang nakuhang manok. Yes, sa kanila po lahat ng nailuto nila. Then, yun nga, after those, yung tatay na namin yung nagluluto. Okay. The single ingredients is available in our backyard. So, pitas lang yung sangig, siling kulikot, yung maliliit na chilies. Yung tinatawag nating labuyo. Yes, then yung coconut milk mismo. Then yung unang piga nun, yun yung gagamitin. Bilang Ilocano na mahilig sa strong flavors, literal nagpipiesta siya sa bibig ko. Parang ganun bursting yung flavors. Oo, I noticed, sabi mo, native yung gamit niya dito. Native chicken po. Free-range native chicken. Ang common misconception is kapag sinabing native, matigas. Try nyo yung halang-halang dito sa Alon. Mapapleasantly surprise kayo na very tender yung meat. Ang halang-halang ay isang putahe na may karne. Pwede itong manok, pwede ring baboy, kadalasan manok na may gata. Pero compare doon sa ginagawa natin sa norte, sa atin sa Luzon, kapag gumagawa tayo ng ginataang manok, yung sa kanila, may tanglad. Tapos yun nga, naikwento sa atin ni Chef Archie na sa kanya, kinalakihan niya, is gumagamit din sila nung native na basil. I'm just basically going to sear it. Now, habang sinisir natin yung ating chicken, season ko lang to ng fish sauce and prepare na natin yung ating aromatics. So, lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. Sinuna ko na yung tanglad, habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. We're just gonna add in some chilies. And ito, nakukuha na natin yung bango doon sa ating mga pinanggisa. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. Season lang natin ng konti pang patis. So once na naigisa na natin, na-brown na natin yung ating chicken. Again, the browning part is optional. Ako lang yun kasi gusto ko siyang iserve ng may contrast lang ng kulay. And then naigisa na natin siya, yun nga, sa tanglad, luya, sibuyas at bawang. Nilagay na natin yung kakanggata. Timplahan na rin natin ng patis. All we need to do now is gently simmer ito. So I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang fork tender yung karne. Then pwede na mag-serve.
Sarap chef. Very very rich ang flavor. Yung Yeah. gata talagang nafe-feel mo. And again, halang-halang, the spiciness is there. Here in Bohol, very sila in ginger. That's the secret of Boholanos. Ginger talaga. And most of the mga visitors natin here from Manila, nagugulat sila, Chef, bakit may ginger yung bulalo natin? Then we're explaining to them na it's part of the Boholano culture talaga. Kudos din sa inyo kasi especially if you have an establishment catering to different palates. Yeah. You typically go the safer route eh. Yeah. Pero kayo hindi, you embraced it. We Yes. are here in Bohol. I think this is one of the characteristics that truly define yung cuisine nila. So let's do it this way. Ayaw namin mawala yung nasimulan ba ng Bohol na ito talaga yung culture nila way nila of cooking the dishes. Eh. But us here in Ivy Wall, we want it talaga homey pa rin. Gusto ko makuha dito, itong beef tsaka itong alimango Kasi parang, ito yung pinakamahal Sulitin na natin. Para okay, nakuha ko. Okay ka sa beef. Final answer? So para sa steak, Sauté. Pwede tayo ng stir fry. Yan Hey! Yes, sir! Sabihin ka? I-toss ko na lang muna lahat. Okay. Pag kailangan, alam sa tayo. Yan. Yung Sour kanina. Sour cream. Once na nakuha na natin yung consistency. Once na nakuha na natin yung consistency ng sauce na gusto natin, for me, ito yung perfect. Ayun na naman. Gugulo ka na naman eh. Siyempre. Ano to? Beef stroganoff. Ah. Kailangan ba buo? Hindi naman, kahit tikman mo lang. Paano ko hatiin? Diba? Kaya natin natapos na. Ay, hindi pwede mo punin buo. Kasi nasisira, aluwag ng battery holder ng kanila. Rate mo na lang 1 to 10. Sarap. Para saan 10. Malambot yung beef, tapos sakto na yung luto ng pastats. Masarap yung sauce, hindi masyado maalat. Creamy. Halo-halo tayo. Ito. Beef stroganoff. Ha? Sarap to ah. Sige ma'am, paglagay. Lasa. Paalis ako muna. Oh. Dami pa, wala na. Ha? Wala namin pa, syempre. Basta kainan. Tapos kwento mo yung lasa. Yung lasa. Charot. Joke lang, chef. Masarap kasi chef, pagod ako eh. Galing akong... Yung beef tingnan mo. Beef. Sabi mo na masarap eh, na si chef. Masarap. Sabi niya chef. Palapit na daw si chef, sabi daw niya masarap. At the
may share ako sa inyo guys about sa almost kissing namin ni Pai. Oh. Kasi, Isa sa mga very common nating na-encounter na ingredient sa mga lutuin ang parsley. Bukod sa pang-garnish para mapaganda ang plating, pwede rin itong gamiting pampalasa sa iba't ibang putahe. Pero, alam niyo bang you can grow it yourself? Kahit nasa bahay lang gamit ang mga plastic containers na meron kayo. Ang unang step sa pagtatanim ng parsley gamit ang tinatawag nilang sowing method, ang paghahanda ng tubig na gagamitin para magpasibol ng mga punla nito. Hahaluin po natin ang tubig at ang fungicide. After po natin ma-prepare ito, i-prepare naman po natin yung ating po plastic container at lalagyan po natin ng peat moss. After po nating malagyan ng peat moss, ito po ay atin nang babasain. Siguraduhin lang po natin na ang pagkakabasa po natin ay simula po ilalim hanggang ibabaw. Ito po ay makakatulong para po mabilis po yung pag-germinate po nung buto na ating pong ilalagay. After po nating mabasa na po yung media hanggang ilalim po at ang ibabaw po nito, ito po ay atin na pong lilinyahan. Bakit nga ba tayo naggagawa ng line sa pagpupunla ng mga buto? Una, para maging mas mabilis yung ating pag-pre-prick o pagtatanggal po ng mga punla na tumubo na. Then pangalawa po, mas madali po yung pagdidilig natin. Dahil kung kalat-kalat po yung buto, maaari pong maapektuhan sa pag-i-spray o pagdidilig po natin yung mga tumubo na po. After po natin mailagay ang mga buto, kukuha po tayo ng peat moss para po takpan po yung ating pong mga nailinyang buto. Then, after po natin malagyan ng peat moss, pwede po natin siyang sprayan ng tubig lang po. Yung management naman po nitong atin pong naipunla ay titingnan po natin kung siya po ba ay natutuyo na o kailangan po ba ng dilig, saka po tayo mag-spray. Then, after ilang weeks po, may sisibol na po dito. Then, pwede na po nating ilipat sa iba pa pong pots. With proper water and sunlight, maaari ka nang makapag-harvest ng sarili mong parsley sa bahay na pwede mong gamitin pang-garnish sa iyong mga lutuin. O kaya naman ay sa pagluluto ng mga main dishes na gusto mong ihain para sa buong pamilya. Gaya ng pan-roasted chicken with lemon and parsley na minsan na nating nailuto. So bago natin i-flip yung ating manok, prepare lang natin yung ipang-iibabaw natin. So ito yung ating lemon juice. Tanggalin lang natin yung zest. Tapos syempre, more parsley. Pwede na natin i-flip yung ating chicken. Saan natin lalagay? And syempre, lemon juice. Lulutuin natin siguro around at least 20 more minutes. Pwede tayo mag-serve. Next stop ng ating food adventure today, Marikina Public Market kung saan sinamahan tayo ng kapuso actor na si Sean Lucas para sa isang on-the-spot kainan. Kanina umaga, nagising ako, sabi ko, sarap kumain ng marami ngayon eh. Tapos, narinig ko, sabi ni chef sa akin, nandito ako sa Marikina Public Market. Kaya yun, sabi ko, punta ako dun. Sabi ko, oh chef, gutom ako, lutuan mo naman ako. Sabi niya, goods. So, Sean, last time na nakasama ka natin sa isang food adventure, nasa Quezon tayo, kasama natin si Kirsten. And siguro yung pinakaiba lang doon is, alam ko na, may idea na ako yung iluluto ko para sa'yo noon. This time, ito yung tinatawag naman namin na rapsa roleta. So basically, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay. So yung roleta yung magde-determine. So yung pula natin is the main protein or main ingredient natin. Yung yellow naman would tell us kung anong method of cooking yung gagamitin ko para dun sa dish na mapipili natin. Gusto ko makuha dito, beef, itong beef tsaka itong alimango eh. Kasi parang, ito yung pinakamahal eh. Sulitin na natin. Para okay, nakuha ko. Okay ka sa beef. Okay ako sa beef. Okay, pag beef, ano namang na-imagine mo na luto? Pwedeng grill. Pwedeng grill din, yeah, definitely. Final answer? So para sa steak, sauté. Pwede tayo ng stir fry. Mabilis na mabilis lang yan, pero samahan mo ako mamalengke. Halika. Game! Let's go! Tara!
So, Sean, anong masasabi mo? Parang okay po to. Pwede to? Pwede to. Eh di, isa niyan, lagyan natin pa nito para may ibang kulay, ano? Game.